Hello everyone! Isang malakasang shoutout kay Raul Bernisca at kay Ferdinand Palomiano. Shoutout sa inyo mga parikoy. Ayan. So today's vlog mga idol ay isa na namang maaaring makatulong po sa inyo. Ito ay isang napakasimpleng posisyon pero paano nga ba ito mas madagdagan yung mapapasarap kumbaga. Yan ang ating topic for today's video. Para malaman mo ang aking sagot, ayan, panoorin mo hanggang sa matapos. Pero bago natin umpisahan, please do me a favor, paki-subscribe at pakipindot na rin ang ating tiny notification bell para ma-update po kayo pag meron po tayong mga new upload videos. And disclaimer mga idol, ang video ito ay para lamang po sa may bukas ang kaisipan at may malawak na pang-unawa. Kung wala po ikaw nito, maaari na lamang pong mag-skip at mamili ng mga videos na nararapat po para sa inyo. So, proceed na po tayo sa ating topic. So, yung sinasabi ko dito na posisyon mga pare ko ay yung actually missionary. Kadalasang ginagawa, especially sa may mga chikiting na, ayan, sa may mga katabi sa higaan. Ito yung sinasabi nating nakatagilid. Ayan, nakatagilid kayo parehas. Paano nga ba ito mapapasarap? Kasi nga, sa kaalaman ng mga kalalakihan, no, mga idol, ang posisyon na ito ay ang babae hindi masyadong nag-e-enjoy dito sa posisyon na ito, mas pabor ako na mas nag-e-enjoy yung mga kalalakihan. At hindi rin ako kumbinsido na sasabihin ng mga kababaihan na ay okay lang kasi kapag ganitong posisyon nasasarapan naman ako at nag-e-enjoy or nilalabasan naman ako. Parang hindi ako naniniwala sa bagay na yon. Kasi para sa akin, kapag sa akin kasi nangyayari na ito, kahit na wala naman katabi or minsan na parang nakakasanayan na rin ng partner natin na ginagawa ito ng patagilid. Kasi minsan, anong reason? Tinatamad tumayo, tinatamad na sumampa, tinatamad na kumilos sa ibabaw mo. So, mostly na ginagawa nila or pinipili nila na posisyon ay yung nakatagilid. And parang feeling nila naiipit kumbaga yung kanilang junjun kapag patagilid. Pero alam mo ba pare ko, huwag mo ugalihin na patagilid ng patagilid kasi magsasawa yung partner mo and then hindi masyado, para sa akin hindi masyadong masarap yung posisyon na yun, maliban lamang kung ganito yung gagawin mo. Kasi dati hindi ako nasasarapan Pero nung naisip ko na may isasarap pala. So, ang pinapagawa ko sa aking partner kapag ganito yung gusto niya, kasi hindi mo naman siya mapilit na ibahin niya yung posisyon na gusto niya, no? So, minsan ang mga babae pag lalong-lalo na kapag inaantok na or pagod, sige na lang kahit ano yung posisyon na gagawin sa kanya ng partner niya. So, ang ginagawa ko minsan mga pare ko, halimbawa yung gano'n na posisyon is pinapahawak ko na lang or ang ginagawa ko unang-una haharap muna ako sa kanya and then ipapalaro ko sa kanya yung ating upo, gano'n, ipapalaro ko muna yan at saka kahit yung sa peche, syempre di naman siya pwedeng kumain, so ipapalaro ko muna yan sa pamamagitan ng mga kamay niya, syempre taas baba o di kaya laro-laro niya yung mali o kaya yung finger or di kaya ilabas-masok niya doon sa butas ng pechay o di kaya kung maaari ay pagpagsabayin niya yung paglalaro doon sa baba at saka doon kay usus, doon sa kay itong, diba? Na hindi lang laro, kumbaga medyo may kailangan din minsan yung ating mga yung bundok is kailangan pa rin na i-massage. Ayan. So, umuulan ngayon mga pare ko, So, kung mahina yung aking boses, laksan mo na lang ang yung phone mo, di kaya mas maganda mag-headset ka. Ayan. So, haharap muna ako sa partner ko, ayan, and then kapag medyo naramdaman ko na at nakuha ko na yung kiliti at libid ko habang ginagawa niya yun, is tatalikod na ako niyan. Tatalikod na ako kasi yun nga ang gusto niya, ayaw naman niya ng
nasa taas siya or nasa taas ako. Kasi for example lang, ito sa may mga chikiting or may makatabi, no? So, pagtapos na niyang laruin or pag naramdaman ko na ako ay wet na or di kaya na medyo nalilibugan na rin ako, nag-iinit na rin ako, naharap na rin ako, tatalikod na rin ako sa kanya. Pero pag nakatalikod ako at ipinasok na niya yung si Junjun doon sa kay Pechay, is siguraduhin pa rin niya na nakahawak pa rin siya doon sa bundok at saka nilalaro niya pa rin yung ating syempre, huwag masyadong papiga ha mga pare ko yung paglalaro mo sa kanyang uton. Kasi mawawalan siya ng gana, mawawalan siya ng libog. Kumbaga pag nasasaktan ang babae kasi mawawalan na yan, aatras kumbaga. So kailangan dahan-dahan lang. So hanggat maaari nga sana may baby oil. Yun kasi ginagamit ko na lalagyan ko kasi minsan para mas madulas. Kasi minsan sobrang giging ng mga partner natin is nasasaktan tayo sa pagpiga ng ng utong natin, lalo na sa mga 20s, 30s ganyan. Okay lang sa kanila yun kasi parang mas sila na nalilibugan sila pag gano'n ang ginagawa sa mga utong nila. Pero sa mga katulad nating mga nasa 40s na ganyan, so hindi naman na required minsan. So ang ginagawa ko is nilalagyan ko na lang ng baby oil lang aking dalawang bundok at parang minamasahe niya na lang. Makakatulong din para sa side ko. Syempre kapag minamasahe ang ating bundok is makakatulong talaga siya para iwas yung sinasabi nila magkaroon ng bukol-bukol, diba? So tinuturuan ko rin yung partner ko kung paano imasahe yan kahit na siya ay makanya doon sa likuran habang siya ay nagpa-pump or nag-enjoy siya doon na naglabas-masok doon kay Pechay, is nararamdaman ko rin at ninanamdam ko din yung paghagod niya or pagmasahe niya doon sa dalawang bundok. So maliban sa pagmamasahe doon or paglalaro doon sa uton ng partner mo, pare ko, ay okay din na habang ikaw, di ba minsan kahit na pag nakatagilid, may posibilidad na nahugot talaga si Junjun, naalis siya, lalo na kapag yung shape or yung ng korte ni Junjun ay hindi siya pabaliko na letter C. May mga ganun, yung ng Junjun. So kapag lalong-lalo na kapag maliit, so minsan talaga naaalis talaga siya ng lalong-lalo na kapag basang-basa na si Maricoy. Siyempre kapag kinamay mo kasi yun, si Pechay is magiging mabasa-basa siya, magiging wet siya talaga. Siyempre makakaramdam na siya ng init ng katawan, so obligado na magiging mamasa-masa talaga si Pechay. So habang naandun ka at nakakamit ka doon sa likuran niya, siguraduhin mo pa rin na nakahawak ka doon at pakasuporta ka doon kay Junjun. Hawak mo pa rin yung si Pechay at lalong-lalo na medyo kilikilitiin at medyo kahapyawan mo ng hagod yung kanyang tinggil, yung kanyang mani, para mas ma-enjoy din ni Marico yung moment na yun. Kasi honestly, mga idol, honestly, sa side ko, hindi ako masaya. Hindi ako nag-enjoy sa posisyon na yan. Maniwala kayo sa akin. So, minsan akala nyo nag-enjoy lang yung partner nyo para matapos na kayo. So tinutulungan nyo kayo sa anong paraan. Ayan. So nilalakasan na lang nila yung anong tawag dito, medyo tinutulungan na lang nila kayo na parang umanyod ng kaunti, ginaganon na lang, medyo inaangat na lang nila yung kanilang likuran para maipasok mo ng kaunti. Ganun. Pero yung sasabihin mo na nasasarapan siya, hindi. Kapag ganun lang, yung ikaw lang yung nagtatrabaho at siya walang ginagawa. So, hindi talaga masaya yun para sa akin. Hindi ako masaya, promise. Yun lang, huwag mo ipilit, baby hunter. Ayan, so, yun, para ma-enjoy din, gaya ng sinabi ko, para ma-enjoy din ang partner nyo, laruin nyo yung kanyang yung sa harapan, and then sa kanyang nabela. So, yun, para patas at parehas kayong mag-enjoy. Parehas kayong makakatapos at makakaraos. So, that's all for today's video. Sana nagustuhan mo ang ating binigay na naman na tips. And God bless everyone. See you on our next vlog. Bye-bye!